Kung 52 ka na pataas at wala ka nitong isang bagay na ito, ang pamilya mo ay maaaring magbayad ng $8,000 o higit pa overnight. Hindi kita tinatakot, tinutulungan kita kasi kausap ko ang mga pamilya linggo-linggo na dumadaan sa pinakamasamang araw ng buhay nila at dagdag pa sa lahat ng kalungkutan nagkakaguluhan sila kung paano babayaran ang funeral. Samahan mo ako sa susunod na 15 na minuto. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang itsura ng bill na ito, bakit napakadaming pamilya ang hindi handa, at ano ang pwede mong gawin ngayon para siguraduhing hindi ito mangyayari sa pamilya mo. Ito ang hindi nare-realize ng karamihan. Ang average na funeral sa Amerika ay nagkakahalaga ng $7,948 at iyan ang median. Ibig sabihin kalahati ng mga funeral ay mas mahal pa kaysa diyan. Dagdagan mo pa ng burial vault, mas magandang kabaong, bulaklak, reception. Titignan mo na ang $10,000 hanggang $12,000. Pero paano ang cremation? Madalas ko yan marinig. Ang cremation ay hindi libre. Ang basic na cremation, $2,000 hanggang $4,000 pa rin. At karamihan ng mga pamilya gusto pa rin nila ng memorial service dagdag pa diyan. At para sa mga kababayan nating Pilipino, alam nating lahat na ang funeral natin ay kakaiba. 3 gabing lamay, pagkain para sa lahat ng dumadating, bulaklak, simbahan, at minsan pa nga kailangan pang iuwi ang labi sa Pilipinas. Iyan ay doble o triple ang gastos. Ngayon, eto ang talagang nakaka-frustrate. Alam mo ba kung magkano ang binabayad ng Social Security kapag pumanaw ka? $255. Ayan lang. $255. Hindi pa nagbago ang numero na iyan mula 1954. Hindi pa natatakpan ng bulaklak. Ngayon, mahigit 100,000 na GoFundMe campaigns ang para sa funeral expenses. Hayaan mong lumanding yan. 100,000 pamilya na humihingi ng tulong sa mga estranghero sa internet para mailibing ang mahal nila sa buhay. Hindi ko sinasabi yan para maawa ka. Sinasabi ko kasi hindi kailangan na ganyan. Ang mga anak mo ay hindi dapat pumipili sa pagitan ng pagbayad ng renta nila at pagbibigay sa iyo ng marangal na paalam. Hindi iyon ang klase ng desisyon na dapat gawin ng kahit sino. Okay, ano ang solusyon? Tinatawag itong final expense insurance. May mga tumatawag na burial insurance, funeral insurance, or maliit na whole life policy. Iisa lang ang ibig sabihin. Ito kung ano ito sa simpleng salita. Ang final expense ay permanenteng life insurance policy. Yo pang karaniwang $5,000 hanggang $40,000 na dinisenyo para takpan ang end-of-life costs mo. Funeral, cremation, medical bills, credit card debt, kahit anong kailangan ng pamilya mo. Ito, kung ano ang pagkakaiba nito sa term insurance na baka narinig mo na. Number 1, hindi ito mag-e-expire. Ang term insurance ay nawawala pagkatapos ng 10, 20, 30 taon. Ang final expense ay permanente. Nandyan habang buhay basta nagbabayad ka ng premium. Number 2, hindi tataas ang rate mo. Ang presyo na ilakin mo ngayon, iyon ang babayaran mo habang buhay tapos. Number 3, walang medical exam. Marinig mo itong malinaw, walang medical exam. Walang blood work, walang karayom, walang doctor's visit, sumagot ka ng ilang health questions sa phone, at tapos na. Number 4, halos lahat ay kwalipikado. Kahit 45 ka o 85, kahit may diabetes ka, high blood pressure, COPD, may mga plans na sadyang para sa mga taong may health conditions. Number 5, mabilis ang bayad ng claims. Pinag-uusapan natin ang 24 hanggang 48 hours sa karamihan ng kaso. Ang pamilya mo ay nakakakuha ng check karaniwang sa pamamagitan ng direct deposit sa loob ng 1 araw o 2. Ibig sabihin, kaya nilang asikasuhin ang lahat ng hindi ginagalawang savings, hindi nanghihiram ng pera, hindi nagse-set up ng GoFundMe. At ito ang bagay na walang sinasabi sa iyo tungkol sa gastos.
Pwedeng magsimula ito sa kasing baba ng $25 hanggang $40 a month. Mas mababa pa yan sa phone bill mo. Mas mababa pa sa streaming subscription. Mas mababa pa sa $1 kada araw. Isipin mo yan. Para sa mas mababa pa sa halaga ng kape mo araw-araw, masiguro mo na hindi na kailanman mag-aalala ang pamilya mo kung paano babayaran ang final expenses mo. Ngayon, baka iniisip mo, okay, maganda naman ang tunog nito. Pero sino ka ba? Bakit kita pagtitiwalaan? Magandang tanong. Sasabihin ko sa iyo kung sino talaga ako at paano ito gumagana. Ako ay licensed independent insurance broker. Ang salitang iyon, independent ang susi. Ibig sabihin, hindi ako nagtatrabaho para sa isang kumpanya lang. Hindi ako Mutual of Omaha guy. Hindi ako Americo guy. Ako ang para sa iyo na tao. May access ako sa lahat ng top-rated carriers sa buong bansa. Kaya kapag tumawag ka sa akin, hindi ko susubukang ibenta sa iyo ang isang produkto. Ini-shop ko lahat sila at hahanapin ko ang pinakamabuting rate para sa iyong sitwasyon. Kung ikaw ay malusog na 62 anyos, hahanapin ko ang pinakamababang preferred rate. Kung ikaw ay 75 na may diabetes at high blood pressure, hahanapin ko ang carrier na espesyalista sa pag-approve ng mga tao na may eksaktong mga kondisyong iyon. Iyan ang ibig sabihin ng independent. At bawat carrier na katrabaho ko ay A-rated ng AM Best. Iyan ang gold standard sa insurance ratings. Mga kumpanyang nagbabayad ng claims sa loob ng 50-80 mahigit 100 na taon. Bawat plan ay regulated ng Department of Insurance ng state mo. Ibig sabihin, may totoong batas na nagpoprotekta sa iyo. Kung ang kumpanya ay hindi magbayad ng valid claim, ang state mo ang hahabol sa kanila. Nakatulong na ako sa daan-daang pamilya na makakuha ng coverage at magiging honest ako sa iyo, hindi lahat ay kailangan ng parehong bagay. May mga tao na kailangan ng $10,000, may kailangan ng $25,000. May mga tao na mas maganda sa guaranteed issue plan at may iba na kwalipikado para sa mas murang preferred plan. Ang trabaho ko ay alamin kung ano ang tama para sa iyo, hindi kung ano ang magbibigay sa akin ng pinakamalaking komisyon. Trato ko ang bawat taong tumawag sa akin na parang pamilya ko rin. Hindi iyon sales pitch. Ganyan lang talaga ako lumaki. Sa kulturang Pilipino, tawag dyan ay pagiging may malasakit. Bago ka mag-decide, gusto kong sagutin ang 5 bagay na madalas kong marinig. Kasi kung iniisip mo ang kahit alin dito, hindi ka nag-iisa. May coverage na ako sa trabaho ko. Maganda yan at glad ako na meron ka. Pero eto ang hindi nare-realize ng karamihan sa araw na mag-retire ka, ma-lay off o kahit lumipat ng trabaho, nawawala ang coverage na iyon. Parang susing binigay ng employer. Kapag umalis ka, ibabalik mo rin. At by then, mas matanda ka na, baka may health condition na at ngayon ang insurance ay 2 o 3 beses na mas mahal kaysa sa ngayon. Ang work plan mo ay bonus, hindi safety net. Hindi ko kaya ngayon. Naiintindihan kita, pero ganito ang isipin mo. Pinag-uusapan natin ng $25 hanggang $40 a month para di sa karamihan. Mga $1 lang yan kada araw. Ngayon, i-compare mo iyan sa $8,000 na haharapin ng pamilya mo overnight. Alin ang mas mahirap kayanin? Malusog naman ako ngayon, hindi ko pang kailangan. Iyan talaga ang pinakamabuting dahilan para kunin mo na ngayon. Kapag malusog ka, kwalipikado ka sa pinakamababang rates sa sandaling may magbago. Isang diagnosis, bagong gamot, tataas ang gastos mo. Nakita ko ang mga tao na nag-go ay mula $35 a month tungong $120 a month kasi naghintay sila ng 1 taon. Ang kalusugan mo, ang leverage mo. Gamitin mo habang meron ka pa. Kaya naman ng mga anak ko, alam ko na magagaling ang mga anak mo. Pero gusto mo ba na sila ang mag-asikaso? Nagluluksa sila.
Baka may mortgage sila, car payments, student loans at nagpapadala pa sa Pilipinas. At ngayon, 72 hours ang meron nila para maghanap ng libo-libo. Karamihan ng pamilya, iisa ang sinasabi sa akin, ayoko maging pabigat. Ito ang paraan para siguraduhin hindi ka kailanman magiging pabigat. Pag-iisipan ko muna. Siyempre po, take your time. Pero ito ang dapat mong malaman. Ang rate mo ay base sa edad at health mo ngayon. Kada birthday na lumilipas, tataas ito. Ang quote na ibibigay ko sa iyo ngayon ay ang pinakamurang makikita mo kailanman. Kunin mo ang quote, uwiin mo, tulugan mo. Zero obligation. Ito ang gusto kong gawin mo ngayon. Tingnan mo ang description sa baba ng video na ito. May link doon. I-click mo, mga 30 seconds lang para sagutin ang tatlong simpleng tanong. Edad mo, estado mo, at kung gumagamit ka ng tobacco. Ayan lang. Pagkagawa mo niyan, ang team namin ay magko-compare ng quotes mula sa 6 na top A-rated insurance carriers at babalikan ka namin sa loob ng ilang minuto ng pinakamabuting rate mo. Pinag-uusapan natin ang Mutual of Omaha, Americo, Nationwide at iba pa. Lahat ikino-compare ng sabay-sabay para hindi mo na kailangan o kung mas gusto mong tumawag na lang, nasa screen ang numero. Available kami Monday hanggang Saturday. Ito ang ipinangako ko sa iyo. Walang pressure, walang hard sell. Makukuha mo ang mga facts, ang options mo, at ikaw ang magde-decide kung ano ang pinakamabuti para sa pamilya mo. Kung may sense, maganda. Kung wala, walang sama ng loob. Pero ito ang isang bagay na hindi namin magagawa. Hindi namin mapapahinto ang orasan. Ang rate mo ay base sa edad mo ngayon. Kada birthday na lumilipas, tataas ito. Ang quote na makukuha mo ngayon ang pinakamurang makikita mo kailanman. Gawin mo ito para sa pamilya mo. Gawin mo para sa kapayapaan ng isip mo. I-click ang link o tawagan ang numero. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, isang pabor lang, i-share mo sa taong mahal mo. Ipadala mo sa nanay mo, tatay mo, tita mo, pinakamatalik na kaibigan mo. Kasi lahat ay may karapatang malaman ito. At karamihan ay hindi nalaman hanggang sa huli na. Salamat sa panonood at mag-uusap tayo soon.